binasa po natin, ang tema nito ay love o pagmamahal. All over yun, parang siyam na beses binanggit dito sa binasa natin yung love. Tanong ko lang po, paano ba ang love? Nakaranas na ba kayong mahalin? Mga girls of KKK, nakaranas na ba kayong mahalin? Anong pakiramdam? Masarap ba na minamahal? Masarap, masaya po. Yun, masaya. Siyempre, no? Kayo, minamahal kayo. Pero paano rin ba ang magmahal? Lahat tayo nagmahal na, no? Lahat tayo nagbigay na ng sarili natin sa ibang tao, sa mga mahal natin sa buhay. So, bakit nga ba tayo nagmamahal? Alam niyo po, lahat tayo, lahat ng sangkatauhan, we are all wired to love and receive love. Kasi, lahat tayo ay gawa sa larawan at wangis ng ating Panginoon, or sa English po, we are made in the image and likeness of God. Ang Diyos na hindi lang nagmamahal, ang Diyos na pagmamahal mismo. God is love, sabi sa 1 Peter. At kung gawa tayo ng Diyos na pagmamahal, kung tatay natin si God, dapat kita sa atin, tayo mga tao, kita sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Kung titingnan niyo po, no, balik tanaw tayo. Tingnan lang po natin ang buhay natin. Simula po nung tayo ay bata. Simula pa nung pagbuo sa atin bilang nilalang. Nabuo tayo dahil sa pagmamahalan ng magulang natin. Pagka labas natin, inaaruga tayo, minamahal tayo, pinapasuso tayo ng ating nanay para magbigay ng nutrisyon sa katawan natin para mabuhay tayo. Kidali nga tayo ng ating nanay, no? So hindi tayo mabubuhay kung wala tong pagmamahal ng nanay natin. Ito naman yung tatay natin na nagpupuyat, nagtatrabaho, nagpapakahirap, nagsasakripisyo. Walang alintana sa init ng panahon. Kahit bumabagyo, kahit bumabaha, kahit na napakainit sa paligid, nagtatrabaho siya para lang maibigay ang mga pangailangan nating mga anak niya. Pagka naman dumating na yung time na siguro nagtatrabaho na tayo naman ang merong pagkakataon na mahalin din natin ang magulang natin, paano sa pagbibigay ng konting kinita natin, yung pagbibigay ng sarili natin sa ating mga magulang. Mamayang konti, tayo naman ang bibigyan ng chance na makapag-asawa. Karamihan sa atin naman, mga like ko, may mga asawa o may mga pamilya. So, kung titignan mo yung buong buhay natin, binabalot, umiikot sa pagmamahal. So, madali ba? Madali bang magmahal? Madali bang makisama? Madali bang ibigay ang sarili natin? Kung titignan natin, no, yung pagmamahal ay na-express sa pamamagitan ng pagpupuno ng pangangailangan. Di ba? Kung titignan niyo po yung sinabi ko kanina, lahat yun ay pagpupuno ng mga pangangailangan ng ating pangangatawan. Pangangailangan natin bilang tao para mabuhay tayo. Gaya ng mga sinabi ko kanina, no? Mga halimbawa. Kung papaano mahalin ng magulang ang mga anak, ang tao dito ay unconditional, no? Kayo mga nanay, mga nandito, mga nanay. Di ba unconditional yung love natin sa mga anak natin? Yung basta mahal kita. Kahit na sinusuway mo ko, kahit na minsan hindi mo sinusuklian yung pagmamahal ko, sumasagot ka. Pero bilang anak ko, mahal na mahal kita. Yun yung unconditional love, no? Walang ifs, walang buts, basta mahal kita. Yung conditional kasi, ang ibig sabihin ng conditional love, yung mahal kita kasi mataas ang grade mo, mahal kita kasi nililinisan mo yung bahay, mahal kita kasi minamasahe mo ako, yun, conditional yun. Pero tayo, bilang mga anak ng Diyos, parang Diyos din, sinasalamin kasi natin siya, na kung magmahal tayo, unconditional din. Kasi love is not a feeling. Lagi nating naririnig to, love is a decision. Kaya ng Diyos, nilikha tayong lahat dahil desisyon niya na ibahagi ang buhay niya sa atin.
Paano naman makatanggap ng pagmamahal? Ano ba ang pakiramdam? Masarap bang mahalin? Gaya ng tanong ko kanina. Mga kababaihan, lalo na kayo. Kami mga lalaki, we are wired to give. Kami magbigay, mag-provide. Ang mga babae dapat tumatanggap. Magkaiba yung expression natin o yung pananaw natin tungkol sa love, di ba? Pero ang pinakamagandang binigay na definisyon ng love is willing the good of the other. Yung pagnanasa natin ang kabutihan para sa iba. Ganito, no? Bigyan natin ng paliwanag dito, no? Si Jesus, ang salita ng Diyos, lagi natin sinasabi yan. Sinabi ni Alan yan kanina, na yan, si Jesus, ang salita ng Diyos. Ang salita, ang paraan para ma-express ang pagmamahal ng Ama sa atin. So si Jesus ang binigay niya para pakita niya na mahal niya tayo. At tayo mga tao, may paraan din tayo para ma-express natin yung nararamdaman nating pagmamahal, paano tayo tatanggap ng pagmamahal. At ang kumpare kong si Gary Chapman, ang nagbigay ng 5 languages of love. Yun yung ang language kasi, di ba, is a way to express or communicate something, di ba? Communicate a feeling. So yung sabi ni Gary Chapman, yung 5 languages of love. Tingnan niyo kung alin kayo dito ha, dito sa 5 na to. Ang una daw is words of affirmation. Ibig sabihin, yung sinasabi lagi, ay mahal kita, ay ang galing-galing mo naman mag-share, ang sarap-sarap mo naman magluto, ang bait-bait mo naman. Yun, words of affirmation. Bibigyan kahulugan, yung nakikita niyang pamamaraan mo ng pag-express ng iyong pagmamahal. O yung pagtanggap mo rin kung paano ka dapat mahalin. Words of affirmation. May mga taong gano'n, no? Pangalawa, quality time. Yung quality time, ito yung binibigyan ka ng oras ng tatay mo, ng nanay mo, ng asawa mo, at gustong-gusto mo ito, yung pagbibigay ng oras sa'yo. Kasi iba, parang wala nang oras, di ba? Yung, trabaho na lang tayo. Wala na yung oras ba na naglalambingan kayo. Oras na minsan wala naman kayong pinag-uusapan. Wala lang, basta magkasama lang kayo, quality time. Meron naman tao na gusto yung physical touch, yung nilalambing, hinahag. Pagkagalit na, sabi nga ng asawa ko, oy, yakap lang yan. Ang dami-dami mong sinasabi, yakap lang yan. Tapos na ang usapan, tapos na boxing. So yung iba gusto physical touch. Yung pagka naglalakad kayo, magka-holding hands. Sweet na sweet, nagyayakap pa, nag-holding hands. Pagka merong masama ang loob, minsan wala nang kailangang salita pa, akap na lang, tapos na. Meron din naman yung acts of service, yung pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa pagluluto, sa paglilinis ng bahay, sa paglilinis ng kapaligiran. Yun yung acts of service, yung sisilbi habang kumakain. Yun acts of service naman. May mga tao naman yung receiving gifts. Gusto nakakatanggap ng bulaklak. Sino ba naman dito, mga kababaihan, ayaw tumanggap na regalo? Lalo na kung cash. Cash mo na lang. Cash na. Pero hindi. Pero yun yung mga pamamaraan daw. How to communicate love. Paano natin tinatanggap ang pagmamahal? So, sabi ni Jesus sa binasa natin, manatili sa pagmamahal niya. At sinabi niya din na kung susunod kayo sa mga utos ko, mananatili kayo sa pagmamahal ko. So, sample lang sa bahay, no? Kunyari may sinabi ng tatay at nanay mo na, huwag kang magdodroga. Kunyari, example lang to, extreme to. Huwag kang magdodroga. Eto ka, nabarkada, napasubok, humaling sa bisyo na to, lahat binibenta mo. Ano tingin yung mangyayari doon sa anak na yun? Malalayo siya sa magulang, di ba? Pero, syempre, gaya ng turo ng Panginoon, kailangan lang natin manumbalik. Tingin ng tawad, balik tayo. Pagka bumalik tayo, aakapin ulit tayo ng Panginoon. So, sinasabi ko lang dito, paano manatili, sumunod tayo sa mga utos niya. Yun din naman ang sinabi niya. Para manatili kayo sa pagmamahal ni Jesus, sumunod tayo sa mga commandments niya. Pero bago natin puntahan yun, no, gusto ko lang bigay ang definition ng love. Kunin natin sa Biblia to. At gusto ko sana namnamin nyo yung sinasabi ng Bible tungkol sa love. Ito galing to sa 1 Corinthians. Sabi, ang love daw, ang pag-ibig
ay matiyaga. Love is patient. Ang pag-ibig ay magandang loob. Hindi mainggitin. Mainggitin ba tayo? Hindi mayabang. Ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali. Tingnan nyo lang po kung meron tayong tiyatamaan tayo dito. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob. Naku po, para sa po tayo lahat doon. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay naggagalak sa kabutihan, sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Ito yung sinabi sa Bible. Meron pang sinabi din na fruits of the Spirit. Kasi love ang pinag-uusapan. Ano daw ba ang fruits of the Spirit? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. Pero kung titignan niyo po, ang sinabi dito, the fruit of the Spirit is love. And when you have love, you have joy. If you have love, you have peace. If you have love, you have patience. If you have love, you have kindness. If you have love, you are generous. If you have love, you are faithful. If you have love, you are gentle. If you have love, you have self-control. Tagalugin natin, para namnamin lang po natin. Bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Nasa atin po ba yan? Meron ba tayong struggle sa isa dito? Pagdadasal po natin yan araw-araw para malagpasan natin yung struggle. So, ngayon, balik po tayo doon sa binasa natin. Binigyan ko lang po ng explanation, yung love, galing sa Biblia. Ano po ba yung mga utos ni Jesus para manatili tayo sa Kanya? Sabi niya, love your neighbor as yourself. At sinasabi rin na, love one another dito sa binasa natin. So, yun love your neighbor as yourself and love one another. Pakitandaan lang po yung sinabi ko na yun. Sinabi ni Jesus na, dito sa mga binasa natin sa 4 Gospels. Alam niyo 4 Gospels? Matthew, Mark, Luke, and John. Sabi niya, dapat mapagpatawad tayo para makita na tayo ay anak ng Diyos. Maging mapagkalinga, magpakain na nagugutom, magpainom ng nauuhaw, damitan ang wala, patuloyin ang mga tagalabas, turuan ang mga ignorante, bisitahin ang mga may sakit at mga nakakulong, ilibing ang mga patay. Ito yung mga pamamaraan natin para makita kung sino tayo. Ganyan po ang isang aspect ng pagmamahal sa sarili na may temporal aspect. To feel love, feel good. Pero hindi lang po temporal ang pinag-uusapan natin, ang mga pangangailangan natin. Hindi lang po dapat ito ang punuan natin. So, kung mapapansin niyo, puro temporal yun, di ba? Binasa natin kanina. Pero may spiritual dimension po na dapat din nating pag-usapan. Kapag tinanggap natin ang pagmamahal ng Diyos, nakilala na natin na anak tayo ng Ama, we are saved and redeemed by Jesus and guided by the Holy Spirit. Kung papansinin niyo, ano yung santatlo, no? So, nakabalot doon ang pagmamahala ng santatlo kung saan tayo ay nakikibahagi din. Alam natin na tayo ay mahal at ito ang best na pamamaraan kung paano natin mamahalin ang sarili natin. Di ba yung sinasabi natin lagi, naririnig ko lagi sa inyo, self-love. Self-love is best felt and nakikita kung nandun tayo kay Jesus. Ang self-love is knowing that you are saved. The best way to love yourself is to love God. Kasi alam natin na nasa Kanya tayo. Paano naman yung love thy neighbor as yourself? O love one another? Di ba sabi natin, remain in God's love para we remain in Jesus, di ba? At yung God's love na pinag-uusapan natin, kung tayo ay nanatili dyan, yan ang eternal life. Yan yung sinasabi natin na buhay na walang hanggan.
yung nararanasan natin dito, practice yan pagpunta natin ng langit. So ito yung spiritual dimension. Kung paano kami namahal ng Diyos, you know that you are saved, you know that you are in God's hands. Dalhin mo ang iba. To love thy neighbor is to bring others to Christ. To love thy neighbor, to love one another, is to share that love of Jesus to others. Ang tanong, nakikita ba sa atin yung pagmamahal ni Jesus? Yung mga binanggit ba kanina na tungkol sa pagmamahal, nakikita ba sa atin? Meron ba tayong joy? Meron ba tayong peace? Meron ba tayong self-control? Hindi ba tayo magagalitin? Nakikita ba sa atin yan? Pag nakikita sa atin yan, we can share that love to others. And that is the best way para mahalin din ng ibang tao. I-share mo ang Panginoon, gaya ng ginagawa ng mga girls dito sa KKK. This is one way of sharing Jesus to others. Yung pag-prayer and worship natin is sharing the Word of God sa lahat ng miyembro natin. Dito, pinapakita natin na mahal tayo ng Diyos at nasa sa Kanya tayo, we remain in His love and we are sharing this love sa pamamagitan ng pagdalo natin dito, pag-share natin dito, pagsali natin sa pagkanta, pagdadasal natin, pagbabasa ng gospel, pakikinig sa sharing o reflection no nag-share at nag-reflect. So ito po ang pinakamagandang way natin para mahalin ang kapwa natin. Sama natin, akayin natin ang lahat sa paligid natin, papunta kay Jesus. And that is the way to remain in that love. Pero tandaan natin, so tayo dito, we are sharing God's love. Alam natin na mahal tayo ng Diyos at binabahagi natin dito. Pero wag natin kalilimutan po. May responsibilidad tayo na unahin natin ang pamilya natin. Akayin natin ang mga anak natin. Turo natin sa kanila kung sino ang Panginoon. And how to remain in that love. Pakita natin sa kanila sa pag-uugali natin. Tapos mamaya konti makikita nila yung gagayahin nila yon. Ganito pala ang maging anak ng Diyos. Ganito pala ang anak ng pagmamahal. Ito pala ang ibig sabihin ng pagmamahal. So, I encourage you na sana lagi kayong umattend dito, may mga activities ang KKK, attend tayo doon. This is one way to lift each other up and remain in God's love. At pag naliligaw tayo, andito ang KKK para suportahan tayo, turuan tayo, pakita sa atin kung sino ang ating Panginoon. We have to remain in that love to be in eternal life. Ito rin ang pamamaraan para mahalin natin ang kapwa natin. So, yun lang po. Maraming salamat sa time na binibigay ninyo. Sana nakapag-share ako ng isang bagay na makakatulong sa ating lahat. All glory to God. May I end with the glory be. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Let us ask for Mama Mary's intercession. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat po.